Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw is i-share ko sa inyo yung para sa akin isa sa pinakamaganda at pinakasulit na phone na pwede mong mabili under 7,000 pesos lang. Pero bakit ko ba nasabing sobrang sulit nito? Una sa lahat is meron siyang 6.78 inches 1080p IPS LCD display na capable pa up to 120Hz na refresh rate. And pagdating naman sa kanyang processor, siguradong kilalang kilala nyo na to dahil halos lahat ng lumalabas ngayon na budget smartphones ganito yung processor, Helio G99. And meron din siyang 5,000 mAh na battery capacity na capable up to 33 watts na wired charging and capable din siya sa reverse wired charging. Ibig sabihin, pwede nyo din gawing power bank yung cellphone na to. And lastly, meron siyang 108 megapixel daw na camera. So itong camera mga kaboom, medyo controversial siya kasi at the end of the day, wala naman talaga sa megapixel yung linaw ng camera ng isang smartphone. Anyway, yung phone pala na tinutukoy ko sa inyo is yung Infinix Hot 40 Pro. So medyo late yung review natin dito pero naniniwala ako hanggang ngayon, sobrang sulit pa rin ang specs na makukuha nyo dito para sa presyo niya. By the way, hindi pala sponsored yung video na to mga kaboom pero hindi ko rin binili yung cellphone na to. So pinahiram lang sa akin to ni Paricoy's TV and Tips para ma-review din natin dito sa channel natin. So ibig sabihin, pwede pa rin nating sabihin lahat ng maganda and pwede rin nating sabihin lahat ng mga pangit about sa cellphone na to. So bukod sa phone, nandito rin sa box yung ating jelly case na may free fire design, 33 watts na charging brick, USB Type-C cable, and yung SIM ejector tool na naiwan sa bahay ni Paricoy. Pagdating naman sa kanyang protection, meron siyang glass front, plastic back, and plastic frame. So hindi siya Gorilla Glass mga kaboom. Pero at least, may konti pa rin tayong protection sa mga scratches. So Panda Glass pala yung tawag doon mga kaboom. So nag-o-offer siya ng mas murang presyo pero syempre, mas less din yung protection. Wala din siyang IP rating so kailangan medyo mag-ingat kayo sa dust and sa mga splash and syempre sa tubig. Baka mamaya ilubog nyo to eh. With that said, sobrang nagustuhan ko naman yung design niya. Ang ganda tignan and at the same time, hindi siya fingerprint magnet or prone sa mga smudges since matte yung finish ng kanyang design. Nagustuhan ko din dito kasi meron siyang headphone jack tapos dual speaker pa siya. Sa ganitong klaseng price point kasi na nasa around 7,000 and below, normally mono speaker lang or isang speaker lang yung nakukuha mo. Ang ganda rin dito kasi meron siya mismong dedicated na micro SD card slot plus pwede mo pa siyang lagyan ng 2 nano SIM card. Hindi lahat nag-o-offer ng ganyan ngayon. Usually hybrid slot or hindi nyo talaga pwedeng lagyan ng micro SD card. Yun nga lang yung bezels niya medyo may pagkakapalan and mas mapapansin nyo yun dito sa kanyang chin. Ito mga kaboom para mapansin nyo kung ano itsura ng manipis na bezel at ng manipis na chin. But syempre para sa presyo nitong Infinix Hot 40 Pro is mapagbibigyan natin yan. Pagdating naman sa operating system is naka Android 13 na tayo, 8GB na RAM and 128GB or 256GB na internal storage depending sa variant na kinuha mo. Yung punch hole niya medyo may pagkalakihan, though may feature naman siya na ang tawag is Magic Ring na nagfa-function na parang dynamic island ng iPhone. Yun nga lang halos lahat na ng budget phones na lumalabas ngayon like sa Tecno and sa Infinix is puro may gantong klaseng feature na. And kung interested ka naman at gumagamit ka ng RAM expander, memory extension or dito sa Infinix ang tawag nila is MEMfusion, capable siya up to 8GB. And sa gaming mode niya, meron din siyang graphic enhancement mode na pwede nyo ditong baguhin yung itsura, yung saturation, yung colors ng game na nilalaro ninyo. Yun nga lang hindi siya ganun ka-impactful compared pag AMOLED yung screen ng phone na ginagamit mo or pag gaming phone yung ginagamit mo. Pero at least meron din dito. Pagdating sa performance, very solid din to. Nagtest ako ng CPU throttling ng 60 minutes. Ibig sabihin 1 oras pero hindi man lang siya nag-overheat. Same din yung result natin sa Wildlife Extreme Stress Test. Makikita nyo meron tayo ditong 98.6% na stability. And pagdating sa Antutu score, meron tayo ditong 433,042 points. Kaso katulad ng other Infinix phones, up to 5 fingers lang yung kaya niyang i-register. Pagdating naman sa Mobile Legends, meron siyang super na FPS and meron siyang ultra na graphics. And nakakatuwa din na kaya niyang i-perform yung settings na meron siya kasi may mga iba akong phones na natry na naka-super din yung kanyang FPS pero hindi naman siya umaabot ng 90 FPS pero at least dito sa Infinix Hot 40 Pro is nare-reach niya yun.
Yun nga lang hindi siya sobrang consistent na 90 FPS kagaya na nakikita nyo sa video. Lalo na pag may clash or sobrang daming nangyayari sa screen yan, makikita nyo nagdidip pa tayo hanggang 38 FPS pero still playable pa rin naman siya sa ultra graphics. Pero kung gusto nyo yung mas smooth na gameplay, kailangan ibaba nyo yung graphics. Ito guys, sobrang nagustuhan ko to. Sa Call of Duty meron siyang graphic quality na medium and frame rate na high. And kaya ko nasabing nagustuhan ko to kasi goods yung kanyang gyroscope. And kung naaalala nyo yung review natin sa Technospark 20 Pro, which is yun yung equivalent nitong Infinix Hot 40 Pro, pareha sila ng specs, pareha sila ng design, pareha sila ng itsura overall. Pero yun, sobrang delay ng gyroscope nun. Kaya kung Call of Duty player ka and namimili ka ng phone na below 8,000 pesos na solid for Call of Duty na goods yung gyroscope, mas ire-recommend ko sa inyo tong Infinix Hot 40 Pro compared sa ibang phones na available dito sa market. Pagdating naman sa heavy game kagaya ng Genshin Impact, at lowest settings and 60 FPS, playable naman siya and mag-e-enjoy kayo. Yun nga lang, don't expect na aabot siya sa 60 FPS and at the same time yung graphics niya, expect what you get sa makukuha mo sa lowest settings. Pero still, grabe pa rin na kaya mong makapaglaro ng Genshin Impact sa isang 7,000 peso below na cellphone. O siguro masasabi ko lang, not the best overall experience sa Genshin Impact, pero definitely one of the best performances na nakita ko para sa price point niya. Nagtry pa nga ako ng ilang emulators dito, like dito sa PS1 emulator, makikita nyo umaabot siya ng 60 FPS, di ba? And sa PS2 emulator, umaabot pa siya ng 30 FPS, which is ito, naka frame rate cap siya at 30 FPS, ibig sabihin ito yung sagad na pwedeng nating makuha at default settings. Ibig sabihin kung i-adjust pa natin yung settings niya, magpo-perform pa siya ng mas maganda. And pagdating naman sa PSP emulator, ayan makikita nyo, umaabot siya ng up to 55 FPS. Yun nga lang here and there is nagkakaroon siya ng konting slow motion. Ibig sabihin, may mga kailangan pa tayong i-adjust sa settings. And kung interested naman kayo sa Switch emulator, ayun, medyo may delay siya. Di ko alam kung bakit or kung may kailangan ako i-adjust sa settings. Pero first time ko kasi ito na-experience sa Switch emulator yung may pagka-delay siya. Pero take note lang din na hindi pa fully supported na mga Switch emulator yung mga Mali GPU or yung mga MediaTek chipsets. And siguro isa yun sa cause kung bakit nangyayari to. Pero siguro kung iti-tweak nyo din yung settings, possible na maging playable siya. And pagdating naman sa kanyang camera, isa sa pinaka-key difference niya over sa Technospark 20 Pro is yung addition ng video stabilizer. So hindi siya 100% na sobrang ganda, may mga stutters siya here and there, pero still mas okay yan kaysa totally walang stabilizer kagaya dun sa Technospark 20 Pro. Pero pagdating sa photos, para sa akin same na same lang siya compared sa mga competitors niya. Sa ngayon, hindi pa ako masyadong camera type of guy na reviewer, kaya kung gusto nyo ng more info about dito sa camera, pwede kayo mag-check ng other reviewers. So overall, para sa akin, mas satisfied ako dito sa Infinix Hot 40 Pro compared dun sa Technospark 20 Pro na nagamit ko dati. So parang hindi na natin kailangan gumawa pa ng comparison video, no? Kasi nabanggit ko na yung pinaka-pinagkaiba nilang dalawa eh. So ayun, para sa akin, sobrang sulit ng phone na to para sa presyo niya. Lalo na pag nakuha nyo pa to ng mas mura pag meron kayong voucher sa Shopee. Alam ko, aabot lang ng around 5,000. Pwede nyo na makuha yung phone na to. So pag nakuha nyo ng ganun, nako, panalong-panalo kayo. Sa yun lang mga kaboom, kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. Share nyo na din to sa mga friends, kamag-anak ninyo na naghahanap din ng sulit na phone under 7,000 pesos kasi baka makatulong sa kanila yung video na to. So yun lang, ingat kayo palagi at maraming salamat.